Hey guys, Redmi 15C. Bagong budget phone po dito sa mga less than 5K po na presyo ngayon pagka naka-sale. Ang laki po ng display niya na meron 6.9 inches, na meron 120 Hz sa refresh rate, with 6,000 mAh siya battery. Tapos meron pa siyang 33 watts na charger na kasama. Apat na color po yung available sa kanya. Itong Twilight Orange, Midnight Black, Mint Green, and itong Moonlight Blue na nasa atin po ngayon. Tatlong version din po siya, isang 4128 sa may less than 5K po na presyo. 6128 naman sa may less than 55 po na presyo. At 65 naman sa may 8128 na version. Pero ang kagandahan naman guys sa mga presyo po niyan is makakakuha po tayo ng malaking discount. Pagka nga po kumuha tayo ng smartphone na to, pagka po siya naka-sale. Like po sa paparating po na 1010 or October 10 po na sale ngayon. Or depende po sa voucher na makukuha natin. Diyan po sa may link natin guys sa may description. Dito po sa may package siya, meron po siyang kasamang jelly case saka 33 watts charger. Saka po type C na cable lang. Sa design po niya guys is medyo hindi po siya fingerprint magnet at maganda po yung design niya para sa akin. Hindi po siya plain blue lang yung back design po niya. At meron po siyang signature na Redmi 15C dito po sa may likod niya, dito sa may right side sa may baba. Meron siyang headphone jack, type C na charging port at naka single speaker nga lang po siya. At plastic back lang at plastic frame lang siya guys. Expected naman na guys yung ganyang klase ng build quality dito po para sa isang budget phone ngayon. Itong display niya meron po siyang 6.9 inches na merong IPS LCD display with 120 Hz sa refresh rate. Teardrop notch po siya, pero malaki po siya compare sa ibang mga smartphone na merong punch hole. Dito ka po sa may screen size niya. Sa totoo lang guys, pinipilit ko pong intindihin yung mga smartphone po sa mga around 5,000 po na mga presyo na puro mga naka G81 lang. Then 90% po ng mga lumalabas ngayon puro ganyan lang po yung mga processor ngayon guys. Sobrang dalang pa po talaga ng G99 dito po sa mga around 5,000 na presyo. Puro G81 po talaga. Siguro guys, ganito na lang po. Pwede po natin i-consider ang G81 kung meron po siyang malaking battery, saka po mabilis sa charger, at magandang camera. Dahil pansin ko medyo mabilis naman pong gamitin ng G81 basta maganda po yung nakalagay na storage type sa kanya. Kung pang casual po lang guys, I think mabilis naman po siyang gamitin like pang Facebook. Di mabilis naman po yung kanyang display at naka 120 Hz yung kanyang refresh rate. Sumubok din po ako ng isang console game sa kanya. Itong Little Nightmares po yung pangalan niya. Mabilis naman po siya dito. Wala po siyang lag at napaka-stable din po. Sa PS4 ko po unang nakita yung game na yan kaya sinubukan ko rin po siya dito sa may smartphone para po makita kung kakayanin ba yan ng smartphone na yan. Kung sakali pong familiar po kayo sa may game na yan. Hindi lang po ako sure guys kung ganito rin po yung gameplay niya sa may PS4 or sa may PC. Pero dito po sa may smartphone, yan po yung pinaka-gameplay natin. Mukhang okay naman po siya. Sa Mobile Legends po, same lang po ito ng performance sa mga naka-Unisoc na mga processor. Pagdating nga po sa may performance. Hindi ko talaga marirecommend na ganito klase ng mga smartphone kung hardcore Mobile Legends player ka. Dahil sigurado makukulangan po kayo sa kanya. Pero kung casual gaming lang, hindi na po masama yan. I think isang dahilan kung bakit po mabigat gamitin ang Helio G81 sa mga ibang smartphone is dahil nga po naka full Android version siya. Compare po sa mga naka-Unisoc na puro mga light version lang po ng Android yung mga nakalagay sa kanila. Kaya hindi po siya hirap at smooth po siyang gamitin. Compare po sa mga naka-G81 na full Android version po yung mga nakalagay sa kanya. Sa Call of Duty Mobile guys, pang multiplayer lang po talaga siya. Dahil medyo hirap nga po ang G81 kung pang Battle Royale na. Kaya kung sakaling Call of Duty po ang nilalaro natin, mas okay po na umiwas na po tayo sa mga naka-G81 po ng mga processor. At least Helio G99 na po pataas yung kunin natin para makapaglaro po ng smooth dito nga po sa Call of Duty Mobile. Sa ngayon po sila Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A16 4G, Itel RS4, Tecnopova 7, at Infinix Hot 60 Pro. Ang hindi po naka G81 na processor sa mga around 5K to 7K po na mga presyo ngayon. Problema lang po talaga sa mga smartphone po ni Samsung. Wala po silang mga matataas na mga storage type. At wala po silang kasamang charger sa may box. Sa Itel RS4 naman medyo luma na po siya. Ewan ko lang po kung mabilis pa siyang gamitin. Pero kung brand new naman siguro guys, I think okay pa rin po yung smartphone na yan. Si Tecno at Infinix 6 makakakuha po tayo ng smartphone na ng mura kung maghihintay po tayo ng nakasale. Tulad nga po ng Tecnopova 7 na nag-sale po siya guys ng kulang 6,000 lang. Naka G100 po siya at 7,000 mAh siya battery. Sa camera ni Redmi guys is medyo decent lang po siya para sa akin. Maganda na po ito para sa may presyo niya. Basta make sure lang po na maliwanag po yung mga pipicturean natin para mas maging maganda po yung picture quality. Sa may front selfie camera din po niya guys. Okay naman na siya guys kahit naka 8 megapixel lang. Siguro guys kailangan na po natin tanggapin na talagang
Ngayon 2025, puro mga G81 pa rin po yung mga smartphone. Dito po sa mga around 5,000 po ng mga presyo. Pero as long as maganda po yung kanyang overall specs, I think sulit naman po yung mga ganyang klase ng mga processor. I mean yung mga ganyang klase ng mga smartphone. Wag lang po yung mga lumang G81 na meron po silang mababang battery. Meron pong pangit na overall specs. Tapos mabagal pa po yung charger. At maliit po yung mga battery nila. Sadyang naiiwan lang talaga yung mga processor guys. Dahil nga po masyado pa rin mura yung ibang mga smartphone ngayon. Para po magkaroon ng napakagandang display at napakalaking battery. Pero sa mga budget friendly po ng mga presyo. At kung umabot po kayo guys sa may dulo ng video natin, meron po akong link ng Redmi 15C dyan. Mag-comment po kayo dyan guys kung bakit kayo yung dapat manalo. Magbibigay po ako ng isang brand yung Poco C71. Ito po siya guys. Nakasil pa po ito. Ibibigay ko po ito guys sa karapat dapat manalo. At sabihin nyo lang po kung bakit ikaw yung dapat manalo. Comment nyo lang po dyan. I will reply nyo lang po sa may comment ko dyan. Sa may link po ng Redmi 15C. Yun lang po guys. Thanks for watching.